Uy, may bago na namang diet. Masubukan nga. Uy, may bagong supplement. Baka gumana na ito. Mga friends, tulad ng mga bagong labas na cellphone, parating may bagong diet trends at bagong supplements din. Pero napansin mo ba na sa madalas mong pag-adjust sa diet at pagpalit ng supplements parang mas lalo pang bumabagal ang progress mo? Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ang sobrang pag-a-adjust ng diet imbis na makatulong ay minsan nagiging dahilan pa ng stagnation. Hello mga friends, this is Coach Jeanette Aro, the Olympic nutrition coach behind all Filipino medalists in Tokyo and Paris Olympics. Simulan muna natin sa basics. Yung tinatawag nating foundational behaviors, ito yung mga core practices na kailangan munang ma-establish tulad ng consistent meals, sapat na total energy, enough protein, at maayos na recovery habits. Ngayon, kapag okay na ang mga ito, dito pa lang papasok yung tinatawag nating optimization variables tulad ng paggamit ng supplements, diet tweaks, at mga advanced strategies. Sa research at actual coaching practice, ito yung tinatawag na primary drivers versus fine-tuning variables. Kaya lang ang problema sa karamihan ay baliktad ang kanilang approach. Ang daming ina-adjust sa optimization variables pero hindi pa stable yung foundational behaviors. Kaya kahit anong idagdag mo, hindi rin nagtatagal yung progress. Take note mga friends na ang katawan natin ay hindi agad nakakapag-adjust. Nag-a-adapt ito base sa consistent inputs at adequate time. At ayon sa sports science, adaptation happens over weeks, not days. At kapag linggo-linggo mong binabago ang diet mo ay hindi nabubuo ang adaptation, nagiging inconsistent ang recovery at performance responses ng katawan at nahihirapan ang katawan mag-adjust. Kaya imbes na umusad, nagiging flat ang progress. Heto pa, kapag masyadong madalas ang adjustments, nawawala ang reference point natin. Hindi mo na tuloy nasasagot ang mga importanteng tanong tulad ng gumagana ba talaga yung program ko? O baka naman epekto pa itong nararamdaman ko ngayon ng previous routine na ginagawa ko. Sa structured coaching systems, kailangan stable ang variables para makagawa ng tamang desisyon. Binibigyan dapat natin ng sapat na panahon, usually several weeks, para makita ang tunay na response ng katawan. Kapag mabagal ang progress, ang instinct ng marami ay bawasan pa ang pagkain, higpitan pa ang carbs at dagdagan na ang restriction. Pero dito pumapasok ang fueling gap. Sa sports nutrition, tinatawag itong low energy availability kapag kulang ang energy intake kumpara sa energy na ginagamit ng katawan. Kapag kulang ang energy relative sa training mo, bumabagal ang recovery, bumababa ang performance at tumataas ang fatigue level. At ang madalas na interpretation ay baka kulang lang sa effort. Pero ang totoo, kulang ka na pala sa fuel. Hindi masama ang mag-adjust pero dapat may tamang timing. Sa elite level, ang approach ay hindi random, hindi reactive at hindi emotional. Ito dapat ay structured, data-guided at phase-based. Ito ang ginagamit sa periodized training at nutrition systems. At tandaan, kapag drastic at frequent ang adjustment sa calories, pwedeng maapektuhan ang hormones related sa hunger, stress, and recovery. Kaya dapat in sync ang training load at nutritional intake. So mga friends, tandaan na huwag dapat padalos-dalos sa pag-adapt ng mga bagong diet strategies kapag hindi nakakakita ng progress. Kung gusto mong umusad ang progress mo ay i-prioritize muna ang consistency bago complexity at foundational stability before over-optimization. Hindi lahat ng plateau ay kailangan ng bagong strategy dahil ang tunay na progress ay hindi nanggagaling sa dami ng adjustments kundi sa consistency na may quality. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!